Payo ko lang kay Claire Castro. Total pogi naman si si Dan Fernandez. Kontakin mo. May contact dyan ng presidente. Oo. O, kontakin mo. Kahit talo yon, kontakin mo kasi yan si Mr. Google, si Dan Fernandez. Oh, turuan ka paano mag-Google. Kasi hindi ka nagre-research. Oh, okay lang kung ikaw mga pipitsuging vlogger katulad ko. Pero ikaw ay abogado. Ay, nakaw. Hindi po pwede hindi ka nagre-research. Wala akong nakitang abogado na bopols sa pagre-research. Baka kayo ni Gadon. Oh, ayan yung sinasabi. Pero alam mo, may bago ngayon, Claire. May bago. Kung ayaw mo magpaturo kay Dan Fernandez sa paano magpag-Google, may chat GPT. Tanungin mo. Tanong mo si GP. Oo. Makikita naman yan ha. Sige. Sinabi ito at hindi na sila sana napahiya. Okay. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Unang-una, nais ko pong pasalamatan ang Bayan ng Balayan sa pag-host sa atin ngayong araw na ito. At tayo po ay kakagaling lamang sa Regional Trial Court ng Balayan para magsampa ng kaso laban kay Yusek Claire Castro. Palakpakan naman niya, palakpakan. Ha? Ayos yan kasi alam mo, tapat-tapat lang yan Oh, ito si Claire, walang pumapatol sa bagay. Alam mo, ngayon lang ako nakakita. May nakita na ba kayo na ganyan na spokesperson ng presidente? Diba? Walang pumapatol. O, ayan, napatulang ka. Tapos ka ngayon. Dahil sa kanyang pagpapaka... Bongbong, ikaw ba pinapatulan mo si Claire? Hindi. Nagtatanong lang ako. Hindi kasi baka nag-aaway din sila. So, baka nagkakasagutan kasi alam mo na, minsan yung mga hirit ni Claire hindi maganda. Kaya tinatanong ko, Bongbong, ikaw ba papatulan mo si Claire? Alat ng fake news. Tayo po ay nagsampa sa tulong po ni Attorney Topacio. Yan, siya nagsabi niyan, Claire, ikaw fake news. Kaya nga sinasabi ng taong bayan na I cannot blame them. Ikaw na ngayon ang reyna ng fake news. Tanong lang yan Claire, totoo ba yun? Yun na sinisigaw ng taong bayan Ikaw na reyna ng fake news. Oh. Ng kaso kay Claire Castro for libel on her libelous statements tungkol sa aking solar power business. Uulitin ko lang po, nagsampa po ako ng libel case kay Yusek Claire Castro para sa 110 million pesos in damages plus attorney's fees. Ito po ay civil case at hindi criminal case dahil hindi ko naman po nais na masaktan si Yusek Claire Castro. Nais ko lang pong depensahan ang pangalan ko. Yan, tama ka dyan. Wag mong sasaktan si Claire. Ha? Wag mong sasaktan si Claire, baka idemanda ka ng grave threat. Ha? Mamaya, buti maganda sinabi mo na hindi mo siya sasaktan kasi mamaya iba na naman ang interpretasyon. Ewan ko medyo iba mag-interpret yung abogado na yan. No, sabihin grave threat yan. Isipin mo, appendix mo lang ang walang latay, grave threat. Abogada yan, Hindi yan yung pinabili ng suka sa kanto. Abogada. Spokesperson, pag ganun mag-interpret. Appendix mo lang ang walang latay, grave threat. Ayan. Pero, ang tanong, saan ka kukuha ng 110 million? Sa bagay, hingi ka kay Bongbong. O baka hingi ka kay Lisa. Total, to the max naman ang pagtatanggol mo sa kanila. Kaya lang, sana hindi ka rin iwan. Alam mo naman ang pamilyang Marcos, user-friendly. Dahil sa kanyang pagpapakalat ng fake news tungkol sa akin. Nais ko din pong... Ulit-ulitin mo pa, Lebiste. Fake news, fake news, fake news, fake news. Fake news peddler. Claire Castro. Siya may sabi nun, ha? Linawin na hindi po natin kalaban ang administrasyon at si Yusek Claire Castro lang po ang ating kinasuhan. Pero ayon po sa advice ng ating lawyer, si Attorney Topacio, si Yusek Claire Castro ay pwedeng kasuhan din ng cyber libel. Kasuhan mo na. Kasuhan na. Pero ang isa pang tanong dyan, kung magtagumpay ito, saan ka kukuha ng 110 million? Malalaman natin kung iiwanan kanyang amo mo. Yung amo mong adik, di umano. O criminal case. Pero dahil ayaw natin masaktan si Yusek Claire Castro, 110 million pesos in damages na lang po ang sinampahan po natin sa kanya at ayaw natin siyang
makulong pa. At pag-aaralan natin po ang ating mga Hayaan mo susunod na mga hakbang pa sa kanya at sa ibang mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa iba't ibang mga issue na nakikita naman po ng taong bayan ay nagpapalihis lang ng usapan mula sa tunay na issue ng korupsyon sa DPWH dahil si Yusek Claire Castro po kasi ay nagsimula ng kanyang mga vlog episodes tungkol sa akin, baka mga 15 na po ang kanyang mga episodes tungkol sa akin, tungkol sa kung ano-anong mga issue. Nung una, tungkol sa Cabral Files, tapos yung prangkisa na sinabi niyang binenta ko na hindi ko naman binenta, Fake news, fake news. tapos yung ibang mga kontrata sa DOE na hindi naman na po sa akin, at kagabi nga po, hindi lang isa, dalawa ang kanyang episodes sa kanyang vlog tungkol sa akin. Ay, kumikitang kabuhayan si Auntie Claire. Alam mo kasi guest namin to nung nakaraang linggo. Pogi. Pogi ito. Pogi ito. Hindi ko alam, baka crush ni Claire. Baka crush. Ano yan? Pogi. Pogi ito, maputi na bata. Medyo lamang ng mga 10 paligo sa akin. Hindi, bata ito bata. Akalain mo naman. 15 vlog na pala ang ginawa kay Lebiste. Tapos kagabi lang 2. Pambira. Kumikitang kabahayan. Masarap bang gatasan si Lebiste? Pigang-piga si Lebiste. Kinatasan si Lebiste. Katas na katas si Lebiste. Hindi, ang ganyan po kasi yan Pag pinapanood ng taong bayan, siyempre si Lebiste, gusto na binabanata ni Claire, yan ang laging ibablog ni, Pero ngayon lang naman ako nakakita ng Yusek, spokesperson ng presidente, nagbablog ng isang congressman 2 times a day. Ang lupit mo, ano ka? Fame whore? I mean, gusto mo lang talaga ng atensyon o kapus na kapus ka na sa pera? Kasi alam mo, para sa akin, although wala naman to sa batas, pero sana kahihiyan na lang. Spokesperson ka, magbablog ka pa. Ang lupit mo, Hindi, kasi kailangan yon. Alam mo, kahit sabihin natin na, yung sinasabi ko ngayon ay salita ko. Pag ako nagsasalita as spokesperson, pag ako'y nandyan, ay yan po ay salita ng presidente. Pwedeng ganun. Pero hindi po pwede. Hindi mo maaalis na yung mga sinasabi mo ay salita din ng presidente. Hindi ko nga alam kung ganyan talaga katanga yung mag-asawang Bongbong Marcos at Lisa na hinahayaan kang spokesperson, nagbablog ka pa. Or gusto talaga nila. Dahil alam nyo si Bongbong, wala talagang accomplishments yan. Wala talagang magandang nagawa yan. At puro kapalpakan ang nangyayari sa kanyang administrasyon. So ang gusto niyan, baragan ng baragan ng baragan ng baragan. Kasi kung mag-uusap tayo, kung mag-uusap ang mga vloggers, kung mag-uusap ang mga media, kung mag-uusap ang mga politiko patungkol sa kanilang nagagawa, basag na basag sila. Pero kung baragan lang tayo ng baragan, yan, may pumupuntos pa sa kanila. Naintindihan? Kaya siguro ako, sa tingin ko, posibleng gusto nung mag-asawang Marcos, mag-vlog ka rin. Kasi sino ba naman sabihin mo, itigil mo na yan. Spokesperson ka nagbablog ka pa. Anong dating neto? Kasi importante po itong maintindihan natin. Binabanat-banatan mo si Lebiste. Whether sabihin mo yan ay opinion mo at hindi opinion ng presidente, yan po ay nangangahulugan na umiiwas kayo sa investigasyon sa mga masterminds diyan sa flood control scandal. Dahil hawak niya ang ebidensya kung sino ang mga magnanakaw. Pasimplihin na natin. Sino yung mga buhaya, sino yung mga magnanakaw, at sino yung nagpapahirap sa mga Pilipino. Tapos isang spokesperson, babanat-banatan mo 2 times a day, 15 times mo nang binablog si Lebiste. Trolling na po ang tawag dyan. Yun na po ang tawag namin dyan. So anong ibig sabihin nun? Umiiwas, whether directly or indirectly, yan ang titingnan ng tao. Umiiwas kayo na isiwalat niya kung sino yung magnanakaw diyan sa flood control scandal. Hindi naman siya dati pinapansin Ngayon, bigla siya pinapansin dahil hawak niya yung listahan ng mga magnanakaw. Na yun na lang ang tawagin natin para madaling intindihin. Ang taong bayan na po ang pwedeng maghusga na nung lumabas lang yung Cabral Files, doon nagsimula yung mga matitinding atake nila
laban sa akin. Exactly. At si Yusek Claire Castro, ang pinaka-high profile na example nito dahil sa dami nga niya po ng mga vlog episodes tungkol sa akin, matapos lamang kong nabanggit na ako po ay in possession ng mga Cabral files. At ang isang dahilan actually na hindi ko naman sinusubukan na kausapin sila na wag na nilang tamaan ako, ay nakikita naman ng publiko na hindi totoo ang sinasabi nila at ito po ay diversion lang sa totoong issue. At hindi po ako ang nadi-discredit nila. Dinidiscredit nila ang sarili nila. Kaya pinag-aaralan ko po ang aking mga hakbang at nakita Kasi ganito simple. Kaya sabi niya, dinidiscredit lang nila yung sarili nila. Halimbawa, sabihin ko sa inyo, hawak ko ang listahan ng mga adik. Hawak ko ang listahan ng mga adik na mga nasa gobyerno. Tapos biglang aatakihin ako nito. Hindi ba obvious? Kasi halimbawa ako presidente, hindi ako adik. Sasabihin ko, sige, labas mo yan. Gusto ko yan lista. Ako ombudsman. Hindi ako adik. Sige, ilabas mo yan. Gusto ko yan. Ako spokesperson. Gusto ko ilabas mo yan. Tara na. Halimbawa, ako ang mayor ng Davao City. Ay, gusto ko ilabas mo yan. Eh, matatakot ka lang naman doon sa listahan niya kung adik ka. Yun halimbawa. Ito kung ikaw lang naman nagnakaw. O isa sa kaibigan mo ang nagnakaw. Or pinoprotektahan mo yung kaibigan mong nagnakaw. Talagang babanatan mo yan siya, no? Obvious di ba? Silibiste. actually, mabuti pa na magsalita siya kasi wala nang naniniwala sa kanya. Ayan, ito, paliwanag ko lang maiksian. Alam nyo sa katotohanan, yung mga sinasabi ni Claire, wala na talagang naniniwala. Meron siguro yung mga panatiko na talagang galit sa Duterte. May mga ganyan mga panatikong galit sa Duterte dahil meron silang kamag-anak na adik, naapektuhan ng kanilang pamumuhay dahil may buhay silang pang-adik or yung iba komunista. Meron po talagang crowd na ayaw lang sa Duterte. So, yan lang yung mga naniniwala. Pero alam nyo yung salita ni Claire is the same as yung salita ni Bongbong Marcos. Yung mga promises ni Bongbong Marcos at salita ni Claire, wala nang naniniwala. Meron silang cult following na lang talaga. Kakaunti na lang yan. Dahil lang, syempre, ito yung mga kakampuet and at the same time na ayaw makaupo o makabalik sa pwesto ang Duterte. Kaya sabi niya, magsalita na magsalita yan dahil walang naniniwala Diba? Nakakarinig kayo ng mga pangako ni Bongbong Marcos. The more na nakakatawa. Alam mo, minsan, ito hindi po ako naging vlogger or naging sinakyan niya mga vlogs nitong si FLM. Alam niyo yung vlogger na yon. Tapos maraming vlogger kumita ron dahil sinakyan niya. Hindi yun ang issue ko. Ang issue ko dito is yung nakakatawa na lang panuurin. Yung parang nagmumukha kasing tanga. Alam mo naman na yung pineflex niyang yaman ay hindi totoo. Same thing dito sa kila Claire tsaka kay Marcos. Alam mo yung pinapangako nila, wala. Kaya entertaining lang na parang feel nilang katotohanan yung sinasabi pero wala namang talagang naniniwala na.